Samantala, ngayong panahon ng Kapaskuhan, batid natin ang pagbigat ng trapiko sa mga lansangan sa Metro Manila. Maliban sa mga masasayang na oras sa kalye, patuloy namang naghahatid ng mga sakit sa mga pasahero at mga nasa tabing daan ang usok na mula sa mga sasakyan. Para sa detalye, balita mo kami Julius Disamburon. Bus, taxi, jeep, tricycle, at mga kotse. Mga sasakyang bumabaybay dito sa bansa lalo sa Kamaynilaan. Sa dami nila, lalo pag rush hour, talagang dulot nito'y matinding traffic na. Kapag mabigat ang sitwasyon ng trapiko, syempre ang workforces na imbes na sa opisina na, binubuno pa din ang traffic sa kalsada. Anong epekto nito? Nade-delay ang mga transaksyon at maaaring makabawas lalo sa kita nito. Bukod dyan, isa pa sa pangunahing epekto ng matinding traffic ang polusyon o ang antas kung saan dumudumi ang kapaligiran mula sa mga basurang nakakalat at mga usok na ibinubuga sa hangin. Ang polusyon sa hangin ay isa sa mga seryosong problema sa buong mundo. Humahalo ang usok sa hangin mula sa mga sasakyan, alikabok at mabahong amoy ng basura. Ang hangin ito ang siyang ating hinihinga, kaya pati sa kalusugan ng tao, malaki ang epekto, sakit ang aabutin mo. Sa isang urbanisadong komunidad gaya ng Metro Manila, kasabay ng pagdami ng mga tao ay dumadami din ng mga sasakyan at mga pagawa ang gumagamit ng krudo at nagpapakawala ng maitim na usok. Base sa mga ginawang pananaliksik ng mga doktor, sakit ang dulot nito sa atin. Naandyan ang pulmonya, hika, tuberculosis, emphysema at bronchitis. Lahat may epekto sa ating baga. Apektado din maging ang mga halaman at hayop na nangangailangan ng sariwang hangin. Nang magtanong ang PTV News sa ilang mga kababayan natin hinggil sa impormasyong ito, patuloy ang pagtaas ng antas ng polusyon, marami ang lubos na nababahala. Anila, dahil sa mga iligal na gawain ng iilan, marami ang nadadamay. Epekto, pagbabago ng klima at global warming. Kaya ang mga bagyong tumataas sa palakas ng palakas sa isang iglap, wash out ang lahat. Habang hindi pa gaanong lumalala ang epekto nito, iba't ibang hakbangin na ang ginagawa ng iba't ibang sektor. Sa panig ng siyentipiko at mananaliksik na Pinoy, ilang mga imbensyon ang kanilang nagawa. Mula sa paggamit ng mga alternatibong langis o biofuel at mga makabagong sasakyang na imbento tulad ng mga electric vehicles. Habang umuusad ang panahon, patuloy din sila sa pagtuklas ng makabagong teknolohiya upang mabawasan ang labis na konsumo sa krudo at petrolyo. Sa panig naman ng pamahalaan, ilang batas, programa at aksyon na ang kanilang nagawa. Una na ang Clean Air Act na humuhuli sa mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok. Mandatory ito, sinusuri ng mga otoridad ang isang sasakyan bago payagang makabiyahe. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Aquino kay Environment Secretary Ramon Paje, mas pinaiigting ng gobyerno ang panghuhuli sa mga pasaway sa lansangan. Katuwang nila ang ilang ahensya gaya ng MMDA. Ayon sa kalihim, layo ng Administrative Order No. 2013-13 ang protektahan ang kalikasan laban sa polusyon at balansehin ang ating ekolohiya. Lahat ng simpleng problema kayang solusyonan kung ang lahat ay sincero itong wakasan. Bilang Pilipinong nagmamahal sa inang bayan, lahat ay magtulong-tulong at magkaisa upang sama-sama din tayong magtamasa sa buhay ng isang maganda at malaking ginhawa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.